Handa ka bang ibigay ang iyong sariling buhay sa isang taong nangangailangan para dugtungan ang buhay ng isang paslit na wala pang alam sa mundo? Kung ganon mga kahuana tels, ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Ang bawat tibok ng aking puso ay nagsisimula sa isang pangako. Isang pangako na hindi ko kailanman inakala na magiging sentro ng aking buong pagkatao, ng aking buong buhay. Ako si Gabriel Reyes, isang doktor sa puso. Ang aking mga kamay ay sanay na sa paghawak ng buhay, sa pag-ayos ng mga pusong may depekto, ngunit walang anumang operasyon ang naghanda sa akin sa pagkapunit ng sarili kong puso. Hindi, hindi ito totoo. Bulong ko, ang aking tinig ay halos hindi marinig sa gitna ng malamig na hangin ng ospital. Ang mga salita ni Dr. Ramirez ay umalingaw sa aking isip. Bawat pantig ay isang martilyo sa aking dibdib. Dilation, cardiomyopathy, severe, end stage. Kailangan niya ng bagong puso, Gabriel, sa lalong madaling panahon. Si Ethan, ang aking Ethan, ang aking buong mundo. Nasa loob siya ng silid na yon. Ang kanyang maliit na katawan ay halos mawala sa ilalim ng tubo at wire. Ang kanyang mga mata, na karaniwang puno ng buhay at pagtatanong, ay ngayon ay malabo. Ang kanyang hininga ay mababaw. Anong ibig mong sabihin? Sa lalong madaling panahon? Tanong ko, ang aking lalamunan ay tuyong-tuyo. Oras na ang kalaban natin, Gabriel. Sagot ni Dr. Ramirez. Ang kanyang tinig ay malumanay, ngunit puno ng matinding pag-aalala. Ang listahan ng donor ay mahaba at ang paghahanap ng compatible na puso para sa isang batang kasing edad ni Ethan. Alam mo ang posibilidad? Alam ko. Alam ko. Ito ang trabaho ko. Ilang pamilya na bang sinabihan ko ng ganoong balita? Ilang beses ko na bang nakita ang pagbagsak ng pag-asa sa kanilang mga mata? Ngayon, ako ang nasa kabilang panig ng lamesa. Mayroon bang ibang paraan? Tanong ko. Ang aking mga mata ay nakapako sa maliliit na kamay ni Ethan na nakakapit sa aking daliri. Ang init ng kanyang balat ay nagpapaalala sa akin ng kanyang pagkabuhay, ng kanyang kalakasan na ngayon ay unti-unting nawawala. Sinubukan na natin ang lahat, Gabriel. Bulong ni Sofia, ang aking asawa. Ang kanyang tinig ay basag. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa pag-iyak, ngunit nanatili siyang matatag. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa akin. Wala na tayong magagawa, kundi ang maghintay at ang magdasal. Ang paghihintay, ito ang pinakamahirap. Bawat segundo ay isang siglo. Bawat tibok ng makina na nagpapanatili kay Ethan ay isang paalala ng kanyang humihinang puso. Ang amoy ng disinfectant, ang patuloy na tunog ng monitor, ang pamilyar na tanawin ng ospital. Lahat ng ito ay naging simbolo ng aking kawalang kakayahan. Ilang araw ang lumipas na parang mga anino. Ang aming mundo ay umiikot sa paligid ng silid ni Ethan. Ang pag-asa ay kumukupas, papalitan ng takot na parang isang malamig na kamay na humahawak sa aking lalamunan. Pagkatapos isang araw, habang nakaupo ko sa tabi ni Ethan, pilit na kinukumbinsi ang aking sarili na may milagrong mangyayari. Isang anino ang huminto sa pintuan. Dr. Reyes? Lumingon ako. Isang babae ang nakatayo doon. May edad na. Ang kanyang muka ay inukit ng hirap. Ang kanyang uniforme ay kupas na tagalinis ng ospital. Si Aling Pasing. Nakikita ko siya sa mga pasilyo. Palaging tahimik na nagtatrabaho. Ang kanyang mga mata ay palaging nakayuko. Aling Pasing? Tanong ko, nagulat. Hindi ko siya nakitang kailanman na lumapit sa akin ng ganoon.
Narinig ko po ang tungkol sa anak niyo. Bulong niya. Ang kanyang tinig ay mahina. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Ethan, puno ng awa. Mayroon na po akong balita. Hindi ko po alam kung paano ko sasabihin sa inyo. Ano yun? Tanong ko. Ang aking puso ay biglang bumilis. Isang donor? Mayroon na ba? Ako po, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa akin, puno ng isang kakaibang determinasyon. Ako po ang compatible. Narinig ko po ang mga usapan. May sakit din po ako. Terminal na raw po. Wala na po akong pag-asa. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang aking utak ay nagproseso ng impormasyon. Ang aking profesional na isip ay nagtatangka na unawain ang posibilidad. Isang tagalinis, isang terminal na pasyente, compatible. Aling Pasing, anong sinasabi mo? Tanong ko. Ang aking tinig ay halos hindi ko na makilala. Ang puso ko po, ito po ang kailangan ng anak nyo. Sabi niya. Ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa harapan niya. Kagabi po, nagdasal ako. Nag-isip ng mas matindi. May anak din po ako, si Daniel. Maliit pa po. Ang kanyang mga mata ay lumambot, puno ng pagmamahal. Kung wala na po ako, wala na po siyang kasama sa buhay. Wala na po siyang ina. Pero kung mabibigyan ko po ng buhay ang anak nyo, at kapalit po, alagaan niyo po si Daniel. Bumalik ang aking hininga. Ang aking bibig ay biglang tuyo. Ang mga salita ay naguunahan sa aking isipan. Mga protesta, mga pagtutol. Ito ay hindi tama. Ito ay hindi makatarungan. Hindi ko kayang tanggapin ang ganitong klaseng sakripisyo. Hindi, Aling Pasing. Hindi ko ito tatanggapin. May iba pang paraan. Hindi ko kayang kunin ang buhay mo para sa buhay ng anak ko. Sabi ko, ang aking tinig ay matigas. Wala na po akong buhay, Dr. Reyes. Ang sabi po ng mga doktor, ilang linggo na lang po ang bubuhayin ko. Kung maghihintay pa po tayo sa listahan ng donor, baka huli na ang lahat para sa anak nyo. At wala na rin po akong magagawa para kay Daniel. Putol niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit matatag. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Ethan. Nakikita ko po ang anak nyo. Nakikita ko po ang pagmamahal nyo. Ganoon din po ang pagmamahal ko kay Daniel. Ito po ang tanging paraan para mabigyan siya ng kinabukasan, kahit wala na po ako. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang kapangyarihan na hindi ko kailanman nakita. Isang kapangyarihan na nagmumula sa isang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Pero, pangako po, Dr. Reyes, alagaan niyo po si Daniel. Bigyan niyo po siya ng magandang buhay. Ito lang po ang hiling ko. Sabi niya, ang kanyang tinig ay mas malakas na ngayon. Ang aking isip ay nagkagulo. Aking mga propesyonal na etika ay sumisigaw ng pagtutol. Ngunit ang puso ng isang ama ay nakakita ng isang solusyon. Isang liwanag sa kadiliman. Ang buhay ni Ethan, ang buhay ni Daniel. Paano mo nasabing compatible ka? Tanong ko, pilit na humahanap ng anumang butas. Nagpa-check up po ako dati. May record po ako dito sa ospital. Tingnan ko po ang mga resulta ko. At narinig ko po ang blood type ng anak nyo. Pareho po kami. Ang katotohanan ay parang isang suntok sa aking sikmura. Ang lahat ay akma. Ito ay isang milagro, isang bangungot, lahat sa isang pagkakataon. Hindi, Aling Pasing. Hindi ko kayang. Hindi po ito para sa akin, doktor. Putol niya. Ang kanyang mga mata ay nagbabasa ng aking pag-aalinlangan. Para po ito sa mga anak natin. Para po kay Ethan.
at para po kay Daniel. Ang aking mga mata ay napako sa kanyang muka, sa kanyang pagiging matatag. Ang bigat ng kanyang sakripisyo ay bumagsak sa akin. Isang pasanin na alam kong dadalhin ko habang buhay. Ngunit ang pagtingin sa humihinang si Ethan, sa kanyang mahinang paghinga, ay nagtulak sa akin sa minggit. Pangako ko, Aling Pasing. Bulong ko. Ang aking tinig ay basag. Pangako ko, aalagaan ko si Daniel. Parang sarili kong anak. Hindi ko siya pababayaan. Ang isang bahagyang ngiti ay lumitaw sa kanyang mga labi. Isang ngiti na puno ng kapayapaan at kalungkutan. Salamat po, Dr. Reyes. Maraming salamat po. Ang operasyon. Ito ang pinakamahirap na operasyon na ginawa ko. Ang bawat hiwa, ang bawat tahi ay may bigat ng 2 buhay. Ang aking sariling mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa kawalan ng kasanayan, kundi dahil sa bigat ng emosyon. Ang puso ni Aling Pasing, ang puso ni Ethan, ang paglipat ng buhay. Matagumpay ang operasyon. Ang balita ay kumalat sa buong ospital. Isang bulong ng pag-asa. Si Ethan ay nabuhay. Ang puso ni Aling Pasing ay patuloy na tumitibok sa loob niya. Isang patunay ng kanyang dakilang sakripisyo. Ngunit kapalit nito, nawalan ng ina si Daniel. Narito na siya, Gabriel. Bulong ni Sofia. Ang kanyang tinig ay puno ng lungkot. Tumingin ako sa maliit na batang lalaki na nakatayo sa tabi ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng pagkalito. Si Daniel. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang damit ay marumi. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang pamilyar na muka. Nasaan si nanay? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay mahina. Ang tanong ay tumagos sa akin. Paano ko sasabihin sa kanya? Paano ko ipapaliwanag ang katotohanan? Ang bigat ng pangako ko kay Aling Pasing ay bumagsak sa akin. Daniel? Sabi ko. Lumuhod ako sa kanyang harapan. Ang aking mga mata ay nakatingin sa kanya. Ang nanay mo? Naglalakbay siya. Pero ipinagkatiwala kanya sa amin, sa akin at kay Tita Sofia mo. Kami na ang magiging pamilya mo ngayon. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan ng paliwanag. Ngunit wala akong masabi. Ang kasinungalingan o ang bahagyang katotohanan ay mas madali kaysa sa brutal na katotohanan. Hindi ko kayang ipaliwanag sa isang bata ang ganoong klase ng sakripisyo. Hindi pa. Pamilya? Bulong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Oo, Daniel. Sabi ni Sofia. Lumuhod din sa kanyang tabi. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa akin. Ikaw ang aming pamangkin. Ang pinsan ni Ethan. Dito ka natitira sa amin. Pinili kong itago ang katotohanan. Pinalaki ko si Daniel bilang aking pamangkin. Binigyan siya ng lahat ng kailangan niya. Pagkain, damit, edukasyon. Pinilit kong tuparin ang aking pangako kay Aling Pasing. Ngunit ang isang bahagi sa akin ay palaging may pagkakasala. Lumipas ang mga taon, si Ethan ay lumaki, malusog at puno ng buhay. Ang kanyang puso ay tumitibok ng malakas, isang patunay ng himala at sakripisyo. Ngunit si Daniel, bakit hindi ako kamukha niyo? Tanong ni Daniel sa akin isang hapon habang naglalaro kami sa hardin. 10 taong gulang na siya noon. Magkaiba tayo ng mga magulang, Daniel. Sagot ko, pilit na pinapanatili ang aking tinig na matatag. Pero mahal ka namin na parang sarili naming anak. Pero nasaan ang nanay at tatay ko? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Bakit ako iniwan ni nanay? Ang tanong ay nagdulot ng sakit sa aking dibdib. Ang kasinungalingan ay nagsisimula ng maging pabigat. Hindi kanya iniwan, Daniel. May mahalaga siyang ginawa at ipinagkatiwala kanya sa amin. Sabi ko,
pilit na hinahawakan ang kanyang kamay. Ngunit ang mga salita ay hindi sapat. Habang lumalaki si Daniel, mas naging malinaw ang pagkakaiba. Si Ethan, ang aking anak, ay puno ng kagalakan, ng pag-ibig. Si Daniel, bagaman binigyan ng lahat, ay palaging may bakas ng kalungkutan sa kanyang mga mata, ng pagkalito. Naramdaman niya ang pagkakaiba. Naramdaman niya na hindi siya tunay na kabilang. Hindi ako nabibilang dito, sabi niya sa akin isang gabi. 14 na taong gulang na siya noon. Ang kanyang tinig ay puno ng galit, ng pagkabigo. Alam kong iba ako. Alam kong hindi ako tunay na Reyes. Daniel, anong pinagsasabi mo? Tanong ko. Ang aking puso ay kumirot. Narinig ko kayo. Narinig ko kayo ni Tita Sofia. Ang tungkol sa aking nanay. Ang tungkol sa puso. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang aking pinakamalaking takot ay nagkatotoo. Narinig niya. Hindi ito ang iniisip mo, anak. Sabi ko, pilit na lumalapit sa kanya. Huwag mo akong tawaging anak. Sigaw niya at umatras. Hindi mo ako anak. Iniwan ako ng nanay ko. At kayo? Pinaniwala niyo ako sa kasinungalingan. Tumakbo siya. Tumakbo siya palabas ng bahay. At hindi na namin siya nakita muli sa mahabang panahon. Hinanap namin siya. Ginawa namin ang lahat. Ngunit parang nilamon siya ng lupa. Ang pagkawala ni Daniel ay nagdulot ng isang malalim na sugat sa aming pamilya. Isang sugat na hindi kailanman gumaling. Makalipas ang 20 taon, ako ay isang alamat na sa larangan ng medisina. Ang aking pangalan ay kinikilala sa buong mundo. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, ang bigat ng nakaraan ay palaging nasa aking balikat. Ang pangungulila kay Daniel ay palaging nasa aking puso. Magandang umaga, Dr. Reyes. Bati ng isang nurse. Ang kanyang ngiti ay maliwanag. Ngumiti ako pabalik. Pilit na pinapanatili ang profesional na anyo. Ang aking buhay ay puno ng mga pasyente, ng mga operasyon, ng pagliligtas ng buhay. Ngunit ang isang bahagi sa akin ay palaging naghahanap. Dr. Reyes, kailangan namin kayo dito. Isang boses ang sumigaw mula sa emergency room. Nagmadali ako. Ang emergency room ay palaging isang lugar ng kaguluhan, ng pagmamadali, ng buhay at kamatayan na magkasama. Ano ang problema dito? Tanong ko, habang nilalapitan ng isang stretcher. Isang pulubi, doktor, sabi ng isang residente. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Dinala siya ng mga rescue worker. May malalang sakit sa puso. Nag-collapse sa kalsada. Tumingin ako sa binata sa stretcher. Ang kanyang mukha ay marumi. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang katawan ay payat. Ngunit nang tumingin ako sa kanyang mga mata, isang kakaibang koneksyon ang naramdaman ko. Ang mga mata na yon, ang hugis ng kanyang mukha ay pamilyar. Anong pangalan niya? Tanong ko. Ang aking puso ay biglang bumilis. Daniel, sabi ng mga nakakita sa kanya. Sagot ng residente. Walang apelyido, walang pamilya. Namumuhay lang sa kalsada. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Daniel, hindi ito maaaring maging siya. Kailangan natin siyang i-stabilize. Anong findings? Pilit na pinapanatili ang aking profesional na anyo. Severe heart failure, doctor. Possible cardiomyopathy. Kailangan niya ng agarang transplant. Para akong bumalik sa nakaraan. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa aking isip. Parehong diagnosis, parehong sitwasyon, pero hindi ito maaaring maging siya. Habang ini-inspeksyon ko si Daniel, ang aking mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang balat ay malamig, ang kanyang pulso ay mahina. Ang kanyang mga labi ay kulay abo, at pagkatapos nakita ko,
Sa likod ng kanyang kaliwang tenga, isang maliit na peklat. Isang peklat na tanda ng operasyon na ginawa ko sa kanya noong bata pa siya. Nang alisin ko ang isang cyst, isang palatandaan na nagpapatunay na ito nga ang anak ni Aling Pasing, ang aking Daniel. Ang aking hininga ay huminto. Ang aking mundo ay umikot. Hindi ko talaga maintindihan. Bakit siya? Bakit siya muli? Kailangan ko ng kanyang medical records kung mayroon man. Sabi ko, ang aking tinig ay halos hindi marinig. Agad na hinanap ng mga nurse ang anumang impormasyon. Ilang minuto ang lumipas na parang isang siglo. Pagkatapos isang nurse ang lumapit, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Dr. Reyes, may nakita po kami, isang lumang records. Nakalagay po dito, Daniel, adopted by Gabriel Reyes, diagnosed with mild congenital heart defect at age 5, treated with medication. Bulong niya, ang kanyang mga mata ay malaki. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang kidlat. Ang buong ospital ay parang huminto. Ang mga residente at nurse ay nakatingin sa akin, sa mga records at sa binata. Ang sakit niya. Halos kapareho ng kay Ethan noon. Kailangan ng transplant. Bulong ng isang residente. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa monitor. Ang katotohanan ay bumagsak sa akin. Isang avalanche ng emosyon. Ang aking Daniel, ang anak ni Aling Pasing. Ang batang aking pinalaki at nawala. Ngayon, nasa binggit ng kamatayan. Nangangailangan ng puso. Isang puso na katulad ng ibinigay ng kanyang ina kay Ethan. Ang bigat ng nakaraan ay biglang bumalik, ang sakripisyo ni Aling Pasing, ang aking pangako, ang kanyang pagkawala, ang aking pagkakasala. Ang lahat ay bumalik, mas malakas kaysa kailanman. Ang puso ko ay napuno ng matinding kalungkutan. Ngunit kasabay nito, isang kakaibang pagmamahal ang umusbong. Si Daniel, ang anak ng babaeng nagbigay ng lahat para sa aking pamilya, ay nangangailangan ng buhay. Walang compatible na donor, sabi ni Dr. Ramirez. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkabigo. Makalipas ang ilang araw ng matinding paghahanap. Sinubukan na natin ang lahat, Gabriel. Ang lahat ng blood type ay bihira. Ang kanyang tissue, compatibility, ay napakahirap. Nakatayo ako sa tabi ni Daniel. Ang kanyang katawan ay halos hindi na gumagalaw. Ang kanyang hininga ay mababaw. Ang kanyang mga mata ay sarado. Ang kanyang mukha ay payat. Ang tunog ng monitor ay isang malungkot na ritmo. Wala nang pag-asa, Dr. Reyes. Bulong ng isang nurse. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Ngunit mayroon ako. Mayroon akong pag-asa. Mayroon akong isang puso na tumitibok ng malakas. Isang puso na puno ng pagmamahal at ng pagtubos. Ako ang magdodonate ng puso ko. Sabi ko, ang aking tinig ay malakas, malinaw at puno ng determinasyon. Lahat ng tao sa silid ay nagulat. Ang mga residente, ang mga nurse, pati na rin si Dr. Ramirez. Ang katahimikan ay bumagsak sa silid. Ang tanging maririnig ay ang patuloy na tunog ng monitor ni Daniel. Gabriel, anong sinasabi mo? Tanong ni Dr. Ramirez, ang kanyang mga mata ay malaki. Ikaw? Hindi ito mangyayari. Tama ang narinig nyo. Ako ang magbibigay ng puso ko para kay Daniel. Sabi ko, ang aking mga mata ay nakatingin sa kanila. Pero Gabriel, ikaw ang pinakamahusay na surgeon sa bansa. Sigaw ng isang residente. Ang iyong karera, ang iyong buhay. Ang aking buhay ay hindi mahalaga kung hindi ko kayang tuparin ang aking pangako. Si Daniel, siya ang anak ni Aling Pasing, ang babaeng nagbigay ng kanyang puso para kay Ethan. Sabi ko, ang aking tinig ay matatag. Ang aking asawa, si Sofia, ay pumasok sa silid. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha nang marinig ang aking sinabi. Gabriel, di mo to magagawa. Paano na kami ni Ethan?
Paano na ang pamilya natin? Sofia, ito ang aking pagtubos. Ito ang aking paraan upang tuparin ang aking pangako kay Aling Pasing. Ito ang aking paraan upang ibalik ang buhay na ibinigay niya sa atin. Sabi ko, lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. At pumasok si Ethan. Ngayon, isa na siyang matangkad at malusog na binata. Ang kanyang puso ay malakas na tumitibok. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at ng kalungkutan. Tay, anong sinasabi mo? Hindi mo ito magagawa? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Ethan, anak, ang puso mo ay tumitibok dahil sa sakripisyo ng isang ina. Ngayon, panahon na para ibalik ang pagmamahal na yon. Si Daniel ang kapatid mo. Hindi sa dugo, kundi sa puso. Sabi ko, hinawakan ang kanyang balikat. Ipinaliwanag ko ang lahat, ang kwento ni Aling Pasing, ang aking pangako, ang pagkawala ni Daniel, ang kanyang pagdating muli. Ang lahat ng mga piraso ay nagkabit-kabit. Nagbuo ng isang malungkot ngunit makapangyarihang tapestry ng pagmamahal at sakripisyo. Ito ang aking paraan ng pagtubos, ng pagpapakita ng pasalamat, at pagpapatuloy ng siklo ng pagmamahal at pagbibigay. Sabi ko sa kanila, ang aking mga mata ay puno ng luha. Ang operasyon. Ito ang huling operasyon na gagawin ko. Pinakamahalaga. Ang aking mga kasamahan ang magsasagawa nito. Ang aking mga estudyante. Ang mga taong tinuruan ko. Ang buong medical community ay nagmasid. Ang publiko ay nagmasid. Handa ka na ba, Gabriel? Tanong ni Dr. Ramirez. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Handa na ako. Sabi ko, ang aking puso ay puno ng kapayapaan. Ang huling bagay na nakita ko ay ang mga muka ng aking pamilya, si Sofia, si Ethan, at sa aking isip ang muka ni Daniel, ang muka ni Aling Pasing. Nang magising si Daniel, ang unang nakita niya ay ang muka ni Ethan na puno ng luha. Ethan? Bulong niya, ang kanyang lalamunan ay tuyo. Daniel, gising ka na. Bumalik ka na. Sabi ni Ethan, ang kanyang tinig ay basag. Anong nangyari? Tanong ni Daniel. Ang puso mo. Sabi ni Ethan, ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib. May bago ka ng puso. Ipinaliwanag ni Ethan ang lahat, ang sakripisyo ni Aling Pasing, ang kanyang ina, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pangako kay Daniel, at ang sakripisyo ni Dr. Gabriel, ang kanyang ama, ang pagbibigay ng sarili niyang puso. Para akong binuhusan ng malamig na tubig, ang lahat ng mga alaala, ang lahat ng pagkalito, ang lahat ng galit ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ang aking ina, ang aking ama. Hindi ako iniwan ng nanay ko. Nagbigay siya ng buhay. Bulong ko, ang aking mga mata ay puno ng luha. At hindi ka kinalimutan ni tatay. Binigyan ka niya ng pangalawang buhay. Sabi ni Ethan, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa akin. Ang pagmamahal na nakapalibot sa akin ay napakalaki, napakalalim. Ang dalawang puso na tumitibok para sa akin, ang dalawang sakripisyo. Lumaki ako na may dalawang puso na tumitibok. Ang puso ni Aling Pasing, ang aking ina, ay nagbigay ng buhay kay Ethan. At ang puso ni Dr. Gabriel, ang aking ama, ay nagbigay ng buhay sa akin. Ang kanilang mga sakripisyo ay nagbibigay sa akin ng isang bagong layunin. Nag-aral ako ng medisina tulad ni Dr. Gabriel. Naging isang doktor ako. Nakatuon sa pagtulong sa mga kapuspalad, lalo na sa mga batang pulubi. Ang aking buhay ay naging isang patunay ng kapangyarihan ng sakripisyo, ng pag-ibig na walang hangganan, at ng pag-asa na kayang bumangon mula sa pinakamadilim na trahedya. Ang kwento ni Dr. Gabriel at ni Aling Pasing ay naging isang alamat, isang paalala na ang pinakadakilang regalo ay ang pagbibigay ng sarili para sa kapwa.
na walang hinihintay na kapalit. Ang bawat tibok ng aking puso ay isang awit ng pasasalamat, isang patuloy ng pag-asa, at isang pangako na ipagpapatuloy ko ang kanilang legasiya. Ang puso ko ay hindi lang sa akin, ito ay ang puso ng pag-asa. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya, at sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe, and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po, at God bless us all.